sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Pahutagana, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Ang lulupit na mga nangyari sa impeachment hearing kahapon sa Kamara, ano po, ha? Abay, ang lupit nitong saan kayo pinagkukuha ng mga bubit nitong si former Senator Trillanes yung kanyang mga records, ha? Abay, sinasabi po na meron pong 6.7 billion pesos na suspicious transaction ang Vice Presidente. At meron pang sinasabing 2.4 billion pesos na ibinigay doon ng drug lord sa pamilya Duterte. Abay, pati si Baste, pati si Pulong, pati si Kitty. Abay, sinasabing nakinabang. Ang tindi naman, ha? Ayan, ang lupit naman nito. Pero ang tanong, totoo ba yan? Ang dami-daming pera niyan. Pasaya-sayo ka dyan, malunggay, ha? Pero ang rich man world talaga, ha? Abay, itong, naalam mo yung presidente ng Legacy Construction Corporation, yung sabi niya, wala po akong alam dyan. Ayan. Basta ang alam ko po, maganda ang misis ko. Damdaming Bayan. Galing din itong si Alex Abilido. Ano pangalan nung misis na, yung batang-bata? Ayan. Talagang yun ang yung yun ang tamang example dun sa awitin ng ABBA. Money, money in a rich man's world. Damdaming Bayan. Samantala, mga kaibigan, ayan, nasa ating linya po. Alam po niyo, mga kaibigan, hindi nakaporma yung mga nasa oposisyon kahapon at dun sa Justice Committee hearing. Abay, parating barado itong si Congressman Marcoleta. At itong si Congressman Jesus Bongsuntay ng Quezon City, ha? Abay, kasi pinagtatalunan po, mahabigan yung bank secrecy. Ayan, kanya-kanyang explanation Pero ang AMLAC, ayan, pumayag. Ayan, nagsabi, ha? Kinukumpirma yung statement ni dating Senador Trillanes. Pero ang BIR, mahabigan, nanindigan, ha? Abay, hindi sila pumayag na ilahad ang mga
ITR, income tax returns ng Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio dahil sila po ay naniniwala sa Bank Secrecy Law. Ayan. Alamin nga natin kay Congressman Bong Suntay kung ano ang kanilang masasabi kasi siya rin ang isa sa mga kumu-question yung Bank Secrecy Law. Ano ba talaga? Meron nga bang absolute ba yan? O merong exemption to the rule? Dahil sinasabi naman ni Congressman Joel Chua ang exemption daw sa Bank Secrecy Law ay sa mga impeachment proceedings. Daming Bayan. Congressman Bong Suntay, sir, magandang umaga po sa inyo. Kong Suntay. Ay, Lakay Deo, magandang umaga rin sa inyo. Good morning po. Good morning. Ayan, Congressman. So, una po, pag-usapan nga natin kasi nalantad na itong mga bank accounts ng Vice Presidente. Ayan, absolute nga ba o hindi itong Bank Secrecy Law natin? Bank Secrecy Law natin? Lakay, ganito kailangan ipaliwanag natin. While there is an exemption, ang exception dyan is, one of the exemption is during the impeachment court hearing. So pagka nagkaroon na ng impeachment court, pwede ngayon isubina ng impeachment court yung mga bangko. And yung prohibition under the Bank Secrecy Law is deemed inoperable. Pero kailangan natin i-define o ipaliwanag kailan ba sisimula yung impeachment trial. Di ba ang impeachment trial is pagka yung articles of impeachment na nanggaling sa House of Representatives na ipadala na sa Senado. Yan, and the Senate convenes itself into an impeachment court. Doon sa House, sa Committee on Justice, preliminary, investigative, nasa investigation level pa lang kami dyan. Kung saan hinahanapan, dinidetermine if the complaint filed is sufficient in form and substance. So, dito during this procedure sa House of Representatives, hindi pa exempted yung hindi pa impeachment court yan. So hindi pa pwede yung Bank Secrecy Law still applies at that level. So sa pananaw niyo, Congressman Bong Suntay, tama po ang BIR na huwag ilahad yung ITR bank accounts ng Vice Presidente? Yes, tama yon. Kaya nga, di ba, ewan ko kung napanood mo yung hearing kahapon sa DOJ, ang sinasabi nila, hindi ang nasupina naman raw, hindi naman raw yung bangko at hindi rin yung bangko yung nagte-testify, yung AMLA raw ang nagte-testify. Pero ano ba yung sinabi? Hindi ba tungkol sa bank transactions yun? Yan, So, you cannot circumvent it that way. So, kung susumayo mo talaga, yung source ng AMLAC sa mga bangko rin, hindi po ba? Oo, totoo. Yun rin. Kasi yun rin yung gustong palabasin during the Committee on Justice hearing di ba? Na yun nagmula sa mga bank transactions raw. Di ba dapat yun? Then it is covered by yung bank secrecy. You cannot circumvent the law that way. Ayan. At saka, kung mapapansin mo, ako rin nagtaka, I pointed this out, ang present nung AMLAC, simula 2005 hanggang 2025. What I raised nga, teka muna, ano yung relevance nung 2005 until 2021 na report na sinubmit? Si Vice President Duterte was not an impeachable officer during those years. Naging impeachable officer lang siya mula nung nahalal siya bilang Vice Presidente. And that is between from 2022 hanggang 2025. So dapat ang ibibigay mo lang is from 2022 to 2025. O nga, may mga technicalities pala, Congressman Bong Suntay, pagka-ordinary tayo mamaya, hindi natin malalaman yung mga ganyan. At least na ipapaliwanag po ninyo. So, na-discuss na po sa mini trial sa Kongreso kahapon. So paano ito? Talagang alam natin, damaging ito sa Vice Presidente. So paano i-correct ngayon ito, Congressman Bong Suntay?
Well, this can be corrected now sa ano na pagka na-elevate ang itong complaint sa Senado na, di ba? Or the camp of the Vice President can question the proceedings na nangyari sa Committee on Justice sa Supreme Court. Pwede nilang questionin. Yun yung mga options. Para sa akin, yun yung mga options ng Vice Presidente. Kaya nga, lagi rin natin sinasabi sa mga kapwa natin Pilipino ay tingnan mabuti kung ano yung nagaganap. And if there is no violation doon sa basic procedural rights ng Vice Presidente. Yung atin lang naman, alam mo, ang atin, gusto natin is to be fair and be just to all, both the complainant and the respondent. Ayan na. Matitindi itong mga aligasyon sinuwalat ni former Senator Trillanes, Congressman Bong Suntay. At ayan, nabanggit din yung pagtanggap umano ng pamilya Duterte ng 2.4 billion pesos mula sa mga drug lord. So, Alam mo, sige po. under the rules of evidence, alam mo, mahirap tanggapin yon because those are hearsay dahil hindi naman yung mga ganong ebidensya should be based on personal knowledge. Yung pagtanggap. Bakit nandun ba si former Senator Trillanes nung nagkabigayan at meron siyang personal knowledge? And any document presented, especially mga private documents o na ipinapakita, should first be authenticated. There was no chance to authenticate what was presented by former Senator Trillanes. In fact, those were the same issues he raised against former President Rodrigo Duterte way back nung 2016. So, masabi mo, parang hearsay po ito dahil wala siyang ebidensya, wala siyang personal knowledge, Congressman Suntay. Oo, kaya nga tapos nire-relate nila, 'di ba? Meron mga ganitong mga kesyo may ganitong amounts tapos kung pinapatingin sa AMLA AMLA meron bang ganyang mga transactions during that time, yung records ng transactions which AMLA has are records of cumulative yun. Cumulative amount. Ibig sabihin, mga ins and outs na pumapasok sa various account ng isang tao. It doesn't mean may ganung total amount na pera dun sa loob ng account. So anong ibig kong sabihin? And I pointed this out. And pinaklarify natin. Kunyari may 500, under the law, any deposits or withdrawals amount or any transactions amounting to more than 500,000, automatic nire-report sa AMLA yan. It does not mean it is a suspicious account or suspicious transaction. Basta under the law, anything above 500,000 should automatically be reported by the bank. So, kung meron kunyaring nag-deposit sa akin o nagbigay sa akin ng 500,000 dahil meron akong otong binenta. Kunyari, bumili ako ng auto na lang. Ang auto is worth 500,000. So mag-i-issue ako ng cheque o magbabayad akong 500,000. Ngayon, isasubmit ng bangko yan sa AMLA kasi it's 500,000. May lumabas may transaction na worth 500,000 eh. Now, kunyari, yung binili kong auto, eventually, binenta ko, tumubo ako ng 100,000, nabenta ko ng 600,000. So, binayaran ngayon ako ng 600,000. So, nakatanggap ako ng 600,000 ngayon. So, ang doon sa AMLA, sa record ng AMLA, may 1,100,000 ngayon na transaction sa akin. Pero in fact, that was the same 500,000. Tumubo lang ng 100,000. So 100,000 lang yung nadagdag. Kunyari, yung 1.1 million, yung 600,000 na ibinayad sa akin, pinambili ko ng bagong auto. At di may lumabas na naman na 600,000 sa account ko. Di 1.7 million na. The same 500,000, 1.7 million na. That exponentially it grows. But it doesn't mean
that I have that money sa bangko ko. Ayan, sa bagay, sinabi ng mga suspicious transactions. Pero paano madedetermine ni Senator Trillanes na yung pati si Kitty, si Baste, ayan si Congressman Pulong, yung mga deposits sa kanilang mga accounts ay nanggaling sa drug lord? Yun nga eh. Those are kaya nga sinasabi ko kanina, those are hearsay and they have to be authenticated and proven properly. Kasi madaling magsabi na, nag-deposit, may amount, may nag-deposit ng 5 million, galing yan sa drug lord. Pero bakit meron bang how can we verify kung kanino nanggaling yung source of funds? At kung yung pera from an illegal transaction. Okay. Congressman Bong Suntay, kung ganito po ang pananaw niyo sa mga sinabi ni Senator Trillanes, so paano nyo ang gagawin ngayon para mabura ito, mawala sa record ng Justice Committee na maisasama sa kanilang mga report? Anong legal action na pwede yung gawin dito, Congressman? Well, alam mo, the thing is, because yung hearings in the Justice Committee, collegial yan, pinagbubutuhan yan. And once pinagbutuhan doon sa komite ng mga members na tatanggapin nila yan, ay wala ka nang magagawa. Tatanggapin at isasama yan sa report ng Justice Committee. I think yung recourse, as mentioned earlier, yung recourse ng Vice President through his legal team is either to question it in court, in the Supreme Court, or to refute it pagka umabot sa Senado yung impeachment complaint. So, hahayaan nyo na lang yan, pagbubutuhan na lang, Congressman? Ganon ang proseso sa numbers sa game House. na lang yan. Oo. Sa tingin ninyo, ilang kayong dedepensa kay BP sa ganito mga aligasyon? Hindi natin Matansya. ma-determine kung ilan lang. Ilan ba? But, well, alam mo, doon sa House, siyempre, makikita naman natin dyan yung the manner or the trend kung paano bumoto yung mga members. Ayan na. And from that trend, you can already sum up kung ano yung magiging numero sa botohan. Di ba sumasama ang loob ninyo, Congressman Bong Suntay, dahil parati kayong barado, pati si Congressman Marcoleta, barado kay Chairperson Congresswoman Luistro. Well, ganyan talaga. Sabi nga, ano yan? Ano ba yung lagi nilang sinasabi? Hawak mo yung beat. Sila may hawak ng bit, kaya ano na lang, pabayaan na lang na gano'n. Ako naman, I just want to be fair to everyone, both to the respondent and to the complaint. Kaya nga, alam mo, Lakay, sinabi ko, kung paano namin trinato yung impeachment complaint that was filed against the President, dapat ganun din yung pagtrato ng impeachment complaint filed against the Vice President. So that maipakita naman natin that the members of the House are fair and just. Congressman Bong Suntay, sir, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Thank you, maraming salamat. Mahabigan Congressman Jesus Bong Suntay ng 4th District ng Quezon City. Daming bayan. Mamaya kausapin natin si former Senator Antonio Trillanes IV dahil ang lulupit ng kanyang mga sinabi po, mga kaibigan. Ito bang mga sinabi niya although na yung iba kinonfirm ng AMLAC, pero yung ibang transaksyon, ayan, katulad na pag-uusapang drug money na sinasabing napunta sa pamilya Duterte. Ano kaya ang mga evidence dito ni Senator Antonio Trillanes? Saan kaninong bubig niya nakuha ang mga ito? Ang tanong dito, saan ba galing itong lahat na ito? Apparently, base sa ating mga bubwit or informante, no, to borrow the term used by one of our local broadcasters, ayon sa ating bubwit, base sa ating bubwit, ika nga ni Mr. Deo Macalma, Daming
Bayan. Ayan, mamaya hingan natin ng paliwanag si Senator Antonio Trillanes. Meron ba siyang mga prueba na itong si Sammy Uy ay talagang nagbigay ng pera? Ayan, sa mga Duterte, kay dating Pangulong Digong, BP Sara, Kung Pulong, Mayor Baste, ayan, pati si Hanilet at pati si Kitty, ha? So, yan po mahabigan malalaman natin yan. I-standby lamang po kayo, ha? Marami tayo isyong tatalakayan pa rin dito. Daming Bayan. Pero sa kabilang banda po, mahabigan mabait din ang Malacanang. Alam niyo kung bakit? Abay kung iba-iba lang hindi napapayagang bumiyahe, ha? Bumiyahe itong si Vice President Inday Sara na lumabas ng bansa. Abay kahapon, ha? Abay kagabi po mahabigan pinayagan ng Malacanang through Executive Secretary, asa na yung Executive Secretary Ralph Recto na pinayagan. Actually ngayon po ang biyahe. O nga pala, Sherwin, ha? Ayan, sino bang nakabantay sa airport? Anong oras ba aalis ang Vice Presidente na pupunta ng the Netherlands? Ayan, 6 na bansa yata yung kanyang pupuntahan. Ayan. At dito po mahabigan hanggang medyo matagal-tagal, ha? Matagal-tagal yung biyahe ng VP Sara. At kahapon nabulabog nga yung Malacanang press corps kahapon, ha? Abay yung bang pumayag ba talaga ang Malacanang, ha? Binigyan ng go signal si VP Sara na kasi pag mga government officials po mahaibigan tuwing lalabas ng bansa yan may travel authority kung tawagin, ha? Ngayon po mahaibigan matagal nang may application itong si VP Sara na bumiyahe, ayan, mag-abroad. At eto nga ay pinayagan kahapon ng Malacanang through Executive Secretary Ralph Recto na bumiyahe. Ayan, saan ba bibiyahe rito? Ayan, sabi rito sa ipinadalang message na ating bubit na kalbo. Sa ating bubit, sabi rito Office of the President Malacanang, April 22. Vice President Sara Z. Duterte, Office of the Vice President of the Republic of the Philippines, Mandaluyong City, Madam. Madam, in view of the representations made with the office and pursuant to Memorandum Circular Number 35 S. 2017, you are hereby authorized to travel to the Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on April 23 up to May 15, 2026. While on leave of absence at no cost to the government. Ayun, walang hindi pwedeng i-refund sa gobyerno yan, ha? This supersedes travel authority issued in your favor in any for your personal trips to the aforementioned countries on April 23 up to May 14, 2026. Very truly yours. Acting Executive Secretary, signed, Ralph Recto. Daming Bayan. So, yan po, mahabigan, ha? Kung iba-iba dyan, hindi pwede lumabas yan. Bigyan ng precautionary hold departure order yan. O nga pala, Mama Dana Sandoval ng Immigration. Ayan na. Oy, Kuyang Pats Arbas. Good morning. Ano ba ang pinag-iba ng precautionary hold departure order at saka hold departure order? Medyo mga bagong terminology yan, ha? Ito yung kagustuhan din ni dating Speaker Martin Romualdez na mag-abroad, magpagamot sa Singapore. Ayan. Precautionary, anong ibig sabihin kaya nun, ha? Parang lookout bulletin ba yan? Daming Bayan. Kasi pumayag ang Kongreso pero ayaw ni Ombudsman Boying, Brad,
hindi ka pwedeng bumiyahe. Daming bayan. Alang Brad dito, ha? Ayan, walang personalan ito, ha? Trabaho lang. Daming bayan. Good morning sa mga taga Upsilon Sigma Phi Fraternity. At good news mga ating mga kuyang, abay next week daw po, ha? Abay, ano yung report ni Giselle Ricafort kanina, baka daw po bumaba ng 10 pesos to 12 pesos, 10 to 12 pesos ang presyo ng diesel. Hari nawa, ha? Sana'y dagdagan pa. At Mr. President, Secretary Sharon Garin, abay, i-preempt nyo na ang mga oil companies. Dapat linggo pa lang. Kasi ito yung Martes ang deklarasyon ng, di ba, ng increase o kaya rollback sa presyo ng langis. Ayan, Martes yan, ina-announce sa mga oil companies. Kung i-preempt ng Malacanang yan ni Secretary Sharon, linggo o Lunes, alam na sila magagawa. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Justice Samagairlan. Mr. Edwin Ernie Colonel Alex Sembrano. Oras. Oy, Mr. Mel Mabilin, good morning. Oras ganap ng alas 8:38. Ang oras na yan ay 45. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Thursday, pero marami ang nag-aaway-away online. Bakit? Nabuhay ka. Nawala lang ako kahapon Saan ka nagpunta kahapon? Meron lang akong nilakad-lakay sa simbahan. Simbahan? Ayan. Yes. Sa simbahan, sa korte o sa bangko, sa amlak? Simbahan. Ganun ba? Oo. Wala akong amlak-lakay. Wala ganun nga ba? akong malaking pera. I-amlak mo pa ako. Ba't ka nakamaroon? Gumagaya sa akin. Ay, oo nga, no? Parang medyo, ano na naman tayo ngayon, same Ayan. vibration. O yun. Teka, oo nga. Ano? Sandali lang. Aba, kababasa ko lang yung approval na Malacanang ni Secretary Oo, Alberto sa lakay. biyahe ni VP Inday. Abay, May update agad. may love letter yata si VP Inday sa Malacanang. Yes, Ha? Ayan, oo. kay sa kanyang dating BFF, Bonget. Kanyang tandem. Ayan kay Jumping Bonget, Mr. President, na imbang bigat na po, ha? Alamin nga muna natin ang report mula kay Miss Let, Sister L. Oo, Lakay, dahil... Kasi bukod dun sa ang Pangulong Marcos ay magwewesan man ng bigas. Mamimigay daw ng bigas sa mga vendor sa Nueva Ecija. Ayan, nako. Bakit lang sa Nueva Ecija, Mr. President? Sana all. Ayan. Pero ang latest po, mga bigan, ha? Abay, tinanggihan nga ba? Ayan, hindi ba tuloy ang biyahe ni BP Sara ngayon na Miss Let? Live mula sa Malacanang, RS number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Nawala si Let. Ba't mo pinutol, Jeric, ha? Ayan, di ka ba nagbabayad sa PLDT? Oo, kasi mukhang may bagong labas, Lakay ang Na ano? si Vice President Sara Duterte. Aha. Siya ay hindi na aalis ng bansa. Akala ko living on a jet plane na ang VP Sara, ha? Ang daming bansang pupuntahan. Ayan, Okay, bakit sige. di na i-report? Kasama yan. Sige, ang Pangulong Marcos. Basahin na lang natin, Lakay, yung yung letter na naka-address sa Malacanang. Sige, report muna si Miss Let. Miss Let, anong oras pupunta ang Pangulong Marcos sa Nueva Ecija? Ayan, bakit nabibili yata sa pagwewets ng bigas? Ayan, sawa na ba sa jumping bonget? Jogging sa Malacanang. RS 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. But, Calling pala kay Miss Let, ganun ba in-establish yan? pa natin yung ating linya. Ayan. Oy, teka muna. Habang hinintay natin ang report ni Let, ha? Abay, bati muna natin ang happy birthday, Miss Sister L. Sino yan? Ang dating Vice President Mayora Leni Robredo. Kababayan mo. Ay, oo nga. Oo, birthday. Ngayon ha? ba ang kanyang mismong kapanganakan? Yes, Lakay? ngayon ang Very birthday. Tagalog. Yes,
ang kanyang kaarawan. Yes, Ayan. At happy birthday, Madam Vice Happy President birthday po, Mayora. Ayan, Mayor. binabati po yung ang inyong inaanak na si Eli Saludar. Naging magka-partner yan dati sa programa. At saka meron ding special greetings from the Netherlands, Madam Vice President. President Maria Leonor Lenia Robredo. This is the third time that I have greeted you, my lady. Nung una sa PMA in Baguio, then Fort Bonifacio kahapon, at dito ngayon. Sana po may graduation pang iba para makita pa rin tayo. I love to see my Vice President. Diyan natin namimiss sa mga sense of humor ni Digong ha. Kumusta ka na, Dong? That is a freedom of expression. Damdamin Bayan. Ito na ang report ni Let Narciso mula sa Malacanang. Anong oras pupunta sa Nueva Ecija ang Pangulong Bonget? Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Sister L, biyaheng Nueva Ecija si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga ng Huwebes. Pangungunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas para sa mga ambulant vendors sa Palayan City. Sisilipin rin ito ang kadiwa sa Farmers Plaza sa nasabing lungsod. Pero bago yan, mag-i-inspeksyon rin si Pangulong Marcos sa malaking housing at urban development project doon. Ito'y ang Palayan Township Project sa Barangay Atate na naglalayong magbigay ng abot-kayang pabahay. Itinuturing itong self-contained community o mini-city dahil bukod sa mga bahay, mayroon na ring palengke, commercial spaces at iba pang serbisyo para sa libo-libong pamilya sa Nueva Ecija. Bahagi ito ng pambansang programa sa pabahay para sa mga Pilipino program ng Marcos Administration. Lakay? Baka kaya ba yan? May bigyan na ng bigas, may bahay pa? House and rice. Ayan. Rice and house. Hindi house and lot. Ayan. Gaano karami yung mga bahay na ipamimigay? O hulugan? Siyempre, hindi naman libre yan. Oo, Lakay. Ito ay condo style ito. Mamaya natin malalaman yung detalye. Pero so far, ang natapos dyan, ang sinasabi ay phase 1. Phase 1 niyang Palayan City Township Project. Palayan City. Ayan, malaking city rin yan sa Nueva Ecija, Miss Let. Anong oras pupunta doon ng presidente? Alas 9 Lakay, inaasahan si Presidente doon. Ayan, abay, nawili niya sa kawiwits ng bigas. Ayan. Hindi na ba nagja-jumping bonget? Hindi na pinapakita sa amin ang kanyang exercise. Ganun ba? Ayan. Teka muna, anong oras sinanggap ng Office of the President yung love letter naman ni VP Sara kaugnay sa kanyang biyahe? Lakay sa ngayon, wala pang official na ang sulat. ganun ba? Hindi ako nagkakamali. Naglabas lang ng statement ang Office of the Vice President. Ayan, pero ang dahil tulog pa ang Malacanang, dahil hindi pa nagbubukas sa opisina ng Malacanang, hindi pa nila formally natatanggap ang letter ng VP Sara. Hindi pa natin alam yan sa ngayon, Lakay, dahil gaya nga nung sabi ko, nauna kasing inilabas ng OVP. So, aalamin natin kung mayroon nang naipadalang kopya ng sulat sa palasyo. Ayan, okay. Ano ba yan? Finax ba yan? In-email? O pinadala sa JRS? Ayan. Online yan, Lakay. Parang posted lang sa Facebook page sa social media. Sige. Okay, sige. Actually, may kopya na kami rito. Babasahin natin. Kaya lang walang pirma si BP Sara Anyway, basahin din natin. Ayan. Di ba fake news ito, di ba? Alam mo na, nakapagduda tuloy minsan mga... kasi kapag kahit na pirmado official yung dokumento. Kahit na pirmado ng government official, magdududa ka pa rin Kaya lang check, verify. Ayan. Ganyan po tayo sa mainstream media, mahabigyan maingat sa dami ng mga fake news ngayon. Anyway, maraming salamat, Ms. Lata. Yan lang ba schedule ng presidente? Nueva Ecija lang. Lakay, ngayong umaga, yung sa Nueva Ecija at mamayang hapon, mayroon siyang mga private meeting sa Malacanang. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Ms. Lata. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Sa Sister L. 902. Malut, tawagin mo ulit si Kong Bong Suntay. Di ko natanong kung ano nangyari sa kanila ni Ann Curtis.
Okay na ba sila? Tinanggap na ba ang sorry? Oo. Ayan, bati na ba sila? Ayan, Pero hindi, mukhang hindi yan tinanggap ni Ann Curtis Lacayo. Ganun ba? Ayan. Eh di mamasko na lang tayo. Nasaan ba ang ninong ng bayan ngayon na Sister L? Ang ating ninong ng bayan, Lakay, ay nandyan sa may Barangay Barangka Drive sa Mandaluyong City para sa ating Malacash promo kasama ang Pride. Ayan. At nako, nasa linya na pala si Senator Antonio Trillanes, ha? Busy-busy tong mama ha? Okay na, hina natin, Lakay. Ayan. Sige, sandali lamang ninong Sherwin. At marami tayong gustong malaman dito kay Senator Antonio Trillanes, Sister Ella. Yes. Ayan, sino mga bubit niyang saan pinagkukuha itong mga datos niya na sinabi kahapon dyan sa Justice Committee hearing sa Kamara? Ha? Ang titindi, ang lulupit. Ang tanong dito, saan ba galing itong lahat na ito? Apparently, base sa ating mga bugwit or informante, no, to borrow the term used by one of our local broadcasters, ayon sa ating bugwit, base sa ating bugwit, ika nga ni Mr. Deo Macalma, The order is dead or alive. Bigla may sumingit. Senator Antonio Trillanes, sir, maganda umaga po sa inyo, Sen. Good morning, Sen. Magandang umaga po sa inyo, Lakay Deo at Sister L at sa ating mga viewers. Ayan, Senator Trillanes, sir, kanino mga bubit mo nakuha yung mga impormasyon na napaka-explosive Yung naman, ha? Mga datos. Oo, although na sinasabi ni Kong Bong Suntay kanina, hearsay daw yung iba, pero yung iba ay kinonfirm ng AMLAC. Ayan, paano na itong mga ganitong detalye, Senator Trillanes, sir? Well, ito po ay binigay sa atin nung mga whistleblowers back in 2016, no? So una ko pong nilabas yan doon, tapos doon pa lang nakumpirma na yan at inamin na po yan mismo ni Duterte, yung accounts na yan. So ando doon sa video yung pag-amin niya, pero ang hindi niya inamin yung halaga ng pumasok doon. So base nga doon sa pagsusuma namin, 2.4 billion pesos ang pera ni Sara Duterte at ni Digong dun sa joint account nila. At ito po ay kinumpirma kahapon ng AMLAC. Tapos bukod po doon ay prinisinta ko rin po yung mga manager's checks na nakuha ng bawat miyembro ng Duterte family, no? Si Digong, si Sara, Tulong, Baste, Hanilet, joint with Kitty Duterte, na total 181 million pesos galing sa drug lord na si Sammy Uy. Kaya ito po, hindi nila maikaila kasi galing sa account ni Sammy Uy, binigay sa kanila yung cheque, nasa pangalan po nila individual So, tapos, kinumpirma din po ng AMLAC yung kay Sara Duterte kasi yung kay Sara Duterte lang yung dala nilang mga dokumento. Kinumpirma nila yung 3 transaksyon nakakuha si Sara Duterte ng 22 million pesos noong 2011 to 2013 habang siya ay mayor ng Davao City. Galing ito sa drug lord. Yan po yan. So, na-trace talaga na yung perang i-deposit sa accounts nila, Senator Trillanes, sir, ay galing dito kay Sammy Uy. Opo. Galing kay Sammy Uy sa account po niya Galing O tapos, kinumpirma po ng AMLAC yung 3 transaksyon na kay Sara Duterte. So, sample po yan. Random sample yung ginawa nila kahapon. So, 18 na sample accounts galing doon sa mga dokumentong kinuha ko, yun po ay kinumpirma ng AMLAC lahat, 18 out of 18. Ayan. Isa pa po, paano daw malalaman kung nagali ito sa drugs? Sabi ni Kong Bong Suntay kanina, meron daw ba kayong personal knowledge? Dahil kung wala daw kayong personal knowledge, ito daw po ay hearsay, Senator Trillanes, sir.
yan na lang po ang ipresenta nilang depensa sa Senado. Pero ito po, in-establish na ito si Sammy Uy, drug lord na kapartner ni Michael Yang, Charlie Tan, at ni Duterte. Tapos ito nga po ay makikita nyo, ang tanong dito, bakit siya nagbibigay ng dividendo every 6 months? Wow. No? Kasi, may pattern, makikita nyo yung pattern. Opo. March or April, birthday pa nga ni Duterte. March 28, ang bigayan ng dividendo. Tapos October. Bakit ka nagbibigay? Sino ba itong Sammy Uy neto? Bakit ka nagbibigay ng dividendo na 40 to 50 million every 6 months sa mga miyembro ng Duterte family? So, makikita nila, wala naman mo itong negosyo na deklarado na magbibigay ng ganyang kalaki. At remember, 2011 to 2013, itong mga cheque na ito Pero pag nakita niyo yung the rest of the documents, ang pattern ganun, ang pasok dun sa bank account ni Sara Duterte at Digong ay tuwing Abril din at October. So, yun na yung pinanggagalingan po nun, parehas din. Itong si Sammy Uy, Senator Trillanes, sir, andito ba sa Pilipinas yan? At matagal na ba rito yan? Palagay ko, mga local, ito sa Davao. Kasi yun po ang sabi ni Las Cañas Partner itong mga ito Charlie Tan, Michael Yang, Sammy Uy, sila yung pinoproteksyonan nila Tapos yung sinasabi nilang Canfish Factory doon sa Davao City, yung pala Shabu Laboratory na sila yung nagmamay-ari. So ito, sa mismo yung nakakakita nito. Tapos ngayon, nung wala na si Duterte, wala nang proteksyon, na-issuehan na ng mga warrant, wala na. Sen, maliban dito kay Sammy Uy, dun ba sa mga ibinigay po ninyo na dokumento, ang lumalabas po kasi 18 yung transactions na confirm. Pero aside from that, may iba pa po ba na hindi, kasi randomly ginawa yung pag-check? Opo. Daan-daan po yun Mahaba po yun. Pinakita ko nga kahapon. Ganito kahaba yung binigay sa amin na listahan. So, kaya ang imbis na i-check isa-isa, kumuha na lang random para lang matest nila kung totoo nga the rest of the documents. Alam ko naman, totoo po ito kasi hindi ko naman po ito inimbento. Di ba? Hindi naman ako maglalakas loob na ilabas ito nung kasagsagan ng kapangyarihan ni Duterte. Kung gawa ko lang po yan. So, yan po yan. At kinonfirm ng AMLAC. Yan ang okay. Senator Trillanes, sa ganitong sitwasyon ikaw ay naging judge na sa impeachment court Ayan, naalala ko kayo ba ay pwedeng ipresenta, ipatawag din sa impeachment trial, Senator sir? At willing ba kayo humarap doon? Opo, mukhang ganun po ang mangyari. Nasabihan ako na kung tutuloy ito ng Senado, magtitistigo rin ako sa Senado. So, yan po yan. Ako rin, yan din po ang ipepresenta ko doon. Tatanungin nila ako. So, ganito po ang ipepresenta natin. Ayan. So, as witness. As witness. Senator Trillanes, sir, veterano ka sa impeachment. Ayan, teka muna. Kayo po ay, kayo daw po ay presidential wannabe destroyer. Kasi si Binay, kayo rin ang nag-expose din ng mga controversy, mga anomalies, kaya hindi tuloy naging presidente ang Jojo Binay. Ngayon naman ay si BP Sara. Ganito naman po, itong pag-i-expose ko po na to, ito ang paraan ko pagmumulat ng mga kababayan natin. Di ba? Gagaya ng kay Binay noon, nilalabas ko po, ito, ayaw yung maghuhusga. Di ba? Yung kay Digong na, inipresenta ko, ayaw nilang maniwala nung panahon na yun, di yan po ang nangyari. O ngayon po, ito, mas maaga-aga, sana naman, ito na maliwanag po yan. Kung ganyan pa rin pipiliin natin, para na tayo naghahanap ng batong pupukpok sa ulo natin. Di ba? Marami naman dyan. Pumili naman kayo ng maayos-ayos para umayos din yung pagpatakbo ng ating bayan.
Kayo po ay alam po nyo ang komposisyon ng Senado, Senator Trillanes, sir. Marami po ang nagsasabi na baka daw po hindi makuha ang 2/3 vote at baka hindi makonvict ang VP Sara sa impeachment trial. Yan din po ang sabi nila noon doon sa kay Chief Justice Corona nung nagsisimula. Sabi ko, ang botohan naman doon sa dulo Hindi naman ho ngayon. Kasi pagka lumabas po itong mga ebidensya nito, makikita ng taong bayan yan. Tapos, ang mga senador po, mga representante ng taong bayan yan. Kaya, mamumulso ng maayos yan. Pag nakita nilang kumbinsido yung taong bayan sa ebidensya, bakit sila lilihis doon? Ang hirap pong lumihis kasi iba dyan tatakbo ho. For election, di ba? Tapos, maninimbang na sila. So, ultimately, kagaya nung kay Chief Justice Corona, nagsimula kami na 10 lang yung leaning conviction, sinasabi nila. Pero kinalaunan, 20 yung nag-convict kay Chief Justice Corona base sa ebidensya. Iba daw ang panahon ng time ni Chief Justice Corona, Senator Trillanes, sir. Meron daw PIDAF. Ngayon daw, wala na pondo ang gobyerno. Well, di mas maganda ho yan. Kasi ang magiging batayan lang yung ebidensya lang talaga. Yun po ang hindi naman tayo kulang sa ebidensya po. Ayan. Nabanggit nyo na mas gusto yung tumakbo si Risa sa sa pagka-presidente. Siya nga ba ang mas gusto yung kung kayo po ay tatanungin, mas i-recommend nyo si Risa Ontiveros kaysa kay Mayor Leni Robredo? Ano naman po, nagpasabi na si Mayor Leni na hindi na siya tatakbo. Sinabi niya, opisyal na, at mag-re-election na sa Naga. Ang aking, base sa kikilatis namin, si Senator Risa po ang sosuportahan po namin. At bukod sa kwalifikasyon, kasi lahat naman yan sila qualified, no? Si Senator Bam, si Mayor Leni, saka si Senator Risa, qualified. Pero ito po si Senator Risa, ito tumitindig po ito. Ay naglalaban niya yung tama. Di ba? Yun po yung mas gugustuhin natin na magiging presidente, yung pinaglalaban yung mga ordinaryong Pilipino at pinaglalaban yung tama. Yun po yun. Ayan. Ang Senator Trillanes, tatakbo ulit na senador. Ay, hindi na po. Tayo po ay magsusupport na lang. Para kasi importante ito Ang darating na halalan, napaka-importanting yugto ng bansa natin po. Kailangan hindi po tayo magkamali. Di ba? So, doon na lang po tayo magbubuhos ng ating energy. Sabi ni Madriaga, Senator Trillanes, sir, plinado kayong patayin ng dating administrasyon, ipapatay ni dating Pangulong Digong. Pero hindi daw po ito dahil marami daw kayong connection sa military. Ayan. Nabalitaan niyo ba ito na kayo ay planong ipapatay? Tama po ba yun? Ito, nabalitaan na lang po natin itong lumabas na si Madriaga. Pero prior to that, di ba, sabi rin po ni Las Cañas, sabi niyo na pag-utusan na papatayin ako ni inutusan ni Duterte na patayin ako. Tapos nung panahon po ni Digong, meron pong 3 assassination plots din po tayong na discovery doon. Ganun lang po talaga no. So hindi naman po tayo nagkukumpiyansa, pero siguro habang may mission pa tayo dito sa mundo, hindi naman siguro matutuloy ang mga yan. Sen, last on my end, your reaction patungkol po dito sa naging desisyon ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Duterte, yung kanya pong apela doon sa judgment on jurisdiction po na ibinasura po ng ICC. Hindi naman po tayo nagugulat dun sa desisyon na yan kasi pang-4 na beses na nilang challenge yung jurisdiction, So, pero ngayon po, natuldukan na yan. Hindi na po nila ulit pwede pang i-questionin yung jurisdiction. So, tapos na yan. So, magandang development yan. Pero within the coming days po, ay lalabas na rin yung desisyon ng ICC tungkol doon sa confirmation of charges. At pagka ito ay na-confirm,
dediretso na po ito sa trial sa September siguro or October. Kaya yun po ang abangan natin. Within the next few days na po rin yan mangyayari. Yung mga witness, Sen, na nandun doon, nandun pa rin po ba or pupunta sila doon kapag ka nag-start na yung trial? Marami pong witnesses na nandoon na. Marami pa pong witnesses na nilalabas ng bansa. At meron din pong mga witnesses na dito na lang mangyari parang online. Na testimony. O yung mga hindi gaanong critical witnesses. Senator Trillanes, sir, itong mga accounts na sinasabi ninyo kahapon, ito ba ay naka-freeze na ngayon? Ayan, at ayan ba ay hindi na mababawi ng pamilya Duterte ni na VP Sara? Ang base sa mga nireport kahapon ng AMLAC, na-withdraw na nila ng gusto eh. So wala na silang mga transactions nung 2025, parang ganon. So mukhang naglabas na. Tsaka nung una kong nilabas po ito noong 2016, mukhang natutunan na ni Sara Duterte. Kaya hindi siya gaanong gumagamit sa bangko. Pero itong si Mans Carpio, na asawa niya, conjugal ito gumagamit pa rin. Kaya violation pa rin po dun sa non-declaration sa SALN at ill-gotten wealth. Yan po. Senator Trillanes, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Thank you, Sen. Magandang umaga po sa inyo. Mga kaibigan, dating Senador Antonio Trillanes IV. Daming bayan. Abay, ayan na kung Bong Suntay, ayan, may hindi daw hearsay at hindi raw may paper trail daw. Ayan, may resibo. Well, tingnan na lang natin sa impeachment court yan. Daming bayan. Uy, eto na sininong ng bayan. Kaya nalakay, baka, Diyos ko, nabilad na ng todo to. Baka yung bibigyan ng Aguinaldo, huminga na interes. Ninong ng bayan mula sa Mandaluyong City, pero word of the day muna, Sister El. Kuya, heto na ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang word of the day, Sister L, is squill. Squill ang ating word of the day, Lakay. In Tagalog, magbunyag. Ayan. Magbunyago. Cebuano, musumbong. Musumbong. Sa Ilocano, agsumbong. Hindi. Agsuplong. Ayan. Hindi, squill. Squill. Bimaliktad. Ayan. Parang bimaliktad. Ayan. Bumaliktad. Squill. Ako ayan, mga ganun. Sabi kasi ni dating House Speaker Romualdez Lakay, don't force me to squeal. Ganun ba yun? Tungkol kay Cheese at Saldico. Pero eto ang ninong ng bayan sa ating Deezer H Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa Deezer H at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa Deezer H. Ninong Sherwin, ayan, nandyan pa ba yung bibigyan mo na Aguinaldo? Ayan. Nandyan pa, Lakay. Ano yan? Palagay ko. Ayan. Lavahon. Ha? Lavahon Laundry Ninong Service. Sherwin. Ano Ninong Sherwin, ba't nandyan ka sa laundry? All price rollback ba yan? Oo, hindi lang si BP ang may sulat. Meron pang sulat dito. Basahin natin. Ano nakalagay? Sulat? Ayan, may sulat din dito. Dear customer. Dear customer. Due to the rising cost of fuel, we are temporarily suspending our promotion. Wow, may Thank you may for promo. understanding, my dear customer. Labahon Tanglaw. Yung pala yung apelido ng Labahon. Parang parang sa tindahan lang your credit is good but we need cash. Ito kasi, itong mag-asawa na nagbabantay dito sa laundry shop na Labahon Laundry Service, dito yan sa Barangay Barangka Drive sa Mandaluyong. Talaga namang tutok na tutok sa panonood sa kanilang cellphone habang nagpapaikot ang kanilang mga washing machine. Yung kanilang mga washing machine. Hindi lang sila nagwa-watching machine, kundi nagwa-washing machine din sila. Tignan mo, nagwa-watching si nanay. Watching niya. Yung kanyang cellphone nakatutok sa Deezer H. Ayun, at
Aba, may Pride pa dito. Pride ang gamit Pride ang gamit sa inyong, ano, ha? laundry. Ayan. Magandang umaga po. Dito tayo sa may bandang unan. Medyo mahina yung signal sa loob. Pangalan nyo, tatay? Nestor po, Tan. Si Tatay Nestor. De Villa. Nestor Tan po. Nestor Tatay Tan. Nestor Tan. Naku, kamag-anak yata ni Kapitan Lucio Tan ito, kahawig sa mukha, sa mata lang eh. Hindi nakapilido lang po, sir. Ganun Yung ba? ibang Tan nagpapaligpad, lakay ng eroplano. Ito naman nagpapaikot ng washing machine. Ayan, kayo po ay... Good morning po, sir. Good morning, kuya. Kayo po ba ay may-ari ng laundry o kayo po ay naglalaba dyan? Bali po yung asawa ko ang nag-work dito. Bali, umaalalay lang po ako sa asawa ko. Assistant. Galing ni kuya. Tulungan. Ayan, na talagang maaasahan. Ayan. Sir. Dahil ikaw ay matulungin kay Mrs. Kuya Lucio Tan. Ayan. Hindi, Nestor. Nestor ba? Akala ko Nestor Lucio Tan. Ayan. Ayan. Bakit ka nakikinig sa DCRH, Kuya Lucio? Ay, Nestor. Kasi po, Ayan. yung mga news nyo po, hindi po fake news, totoo po. Wala pong makatotohanan po. Yan ang gusto kay Kuya Nestor. Ayan. Dahil kau ay nagtitiwala sa DCRH, bigyan mo kagad ng premium 1,000 si Kuya Nestor Sherwin. Kuya Nestor, sino muna paborito mong announcer tuwing umaga sa DCRH? Si Sir Deo Macalma. Sorry, die hard. Love you, Kuya Nestor. Para tayo nag-uwelga dito Meron kang 1,000 pieces. Hey, thank you po, Sir Deo Macalma. Ala po, ano man, kuya. Ayan, bagong withdraw yan. May approve sa AMLAC yan. Ayan. At hindi po yan photocopy. Ayan. Thank you po, sir. Hindi lang yan, Kuya Nestor. Pagka nasagot mo ating word of the day, may dagdag pang premium mula kay Ninong Sherwin. Sherwin! Sir. Nako, kapag nakuha mo yung ating word of the day, Tatay Nestor, makuha mo rin yung ating medium component. Ano ang ating word of the day? Squill. Aba, galing-galing ni Kuya Nestor. Nakabang ating medium component natin sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin ito muna, regalo muna, grocery mula sa ACS at sa DZRH. At syempre, dahil kanina nakita natin, meron kayong Pride. Ito, meron pa kayong dagdag ang Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain-away formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming laba dito sa laundry, kaya yan. At syempre, speaking of laundry, ito lalabahan gamit ang Pride, ang pinakabagong t-shirt ng DZRH na minamodelo ng kapitbahay nyo may pinakamalalim na dimple. At hindi lang yan, kukut-kutin nyo rin habang naglalaba ang Bangus Sisig Special Spice Fish Crackers ng Regal Foods International Mula kay Ninong Incorporated. Richard C. Ni Kuyang Richard C. At ilan na po anak nyo, tatay? Bali, wala pa po. Nagsasama lang pa po kami ngayon. Ay, magkakaanak na po kayo. Ito na, meron na kayong bunso. Ayun! Malapit na po, Sir Deo. Ito ang inyong bunso, ang MP Bunso, syempre. Opo, Sir Deo. Wala po ano Sir man. Deo, salamat po sa mga papremyo. Wala po ano man, Kuya. Mabuhay po kayo. Ayan. Advance Merry Christmas po. Merry Christmas. Merry Kuya. Christmas po. Ayan, Sir Bubwit. Ayan, mukhang fan mo ito, Lakay. Bubit na kita ngayon, Kuya Nestor. Ayan. Thank you, sir. Ayan. Alam mo na kung sino magpapalaundry dyan, Thank you. Okay, Dito kayo magpa-laundry kasi may Pride. Ayan, no? O, di ba, may Pride na malaki. Meron pang Pride na maliit. Ayun, nandun sa kanilang, ayan, no? Kapag magpapalaundry kayo. Parang Pride lang nasa shade lang, Ayan lang kayo, yung isa malaki. Liquid na concentrate. Concentrated liquid detergent. Pampabango yan eh. Oo, di ba? Kaya, ayun. So congratulations sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Sabi lang kay ni Ma'am Ellen, yung squill daw ikanta. Ikanta. Parang ibinulgar, gano'n. Yan. Nilaglag ka. Nilaglag. Kinanta ka.
Merry Christmas, Kuya Nestor Tan. Oy, Kuyang Worsi. Ayan, Kuyang Worsi Sanima. Ayan. Kamukha mo si Kuyang Nestor Tan. Ayan. Yung past master ng Saragossa Lads. Ayan. Nawawala yata niyang kapatid. Oo nga, parang kapatid nga. Ayan, kapatid o tatay. Ayan. Para kayong pinagbiyak na bunga, Kuyang Sanima, ha? Worsi, ha? Itong si Kuya Nestor Tan dyan sa Mandaluyong. Pakit ka na ba, Kuyang Sunny Jackma? Ayan. Jackma. Ayan. Yan ang Jackma ng Saragossa Lads. Ayan. Good morning sa ating mga brethren, sa ating mga delegates. Ready na po ba kayo? Ayan. Election namin bukas sa annual communication ng mga Freemasons of the Philippines. Good morning, Most Worshipful Dr. Boy Pacifico Boy Anyag. Ang aming chairman ng ELECOM, Election Committee. Sigurado cleanest and most honest election na naman ito. Standby sa ating mga reports. Standby Raymond, standby Milky, standby Giselle, standby Edniel Parosa, standby Val Gonzales at Boy Gonzales. Pero alam mo, classmate Boy Pekson, ha? Ayan. Parang manding bahakan. Sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ko na mahalaga na malakas ang resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin na N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. At dahil sa kapapanood, kapapakinig ng may-ari ng Toyota Alabang, ayan, abay, lumalakas siya dahil umiinom na rin siya ng N Plus Gold. Ayan. Kasi malaking tunay ito sa inyong lakay. Kaya tayo po ay aktibo pa sa pagbabalita. Ayan. At nakakasabay pa ako sa aking kapitbayan ng mga millennials sa pag-jogging. Abay, baka mukha sa makalawa, ha? Ayan, Andrew, ha? Ayan. Joanne, ayan, pare Mike, ha? Baka bukas Senator Disoy, nagja-jogging na si CTL dyan sa rooftop ng Ayala Alabang. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Oy, mga seniors natin, mga brethren, ha? Kailangan nyo rin po ng N Plus Gold. Lalo't mapapalabang kayo sa eleksyon dyan sa ANCOM ngayon at bukas. Ay mga kuyang, ayan, mga ateng, mahalagang alagaan nating mga mahal sa buhay. Kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Oras, Sister L. 9:30. This time check is brought to you by Oras, Sister L. 9:37. Hatawin natin ang mga reports, pero drug lord nga ba talaga itong si Samuel Uy? Yung profile niya lakay, ito Director pa ng Philippine Airlines. Independent, na nakalagay lakay, independent director since 2017. Director ng Honda Cars. Ayan. Aba, Atenista pala ito. Oo, at ang kanyang undergrad ay Xavier University sa Ateneo de Cagayan. Ayan. Paano ka naging drug lord dito? Daming bayan. Samantala, teka muna ha, bago ang report ni Raymond at Paas at Manang Milky, happy birthday muna kay Kuya Nem Cordero. Binabati ng mga brethren sa TM Kalamazonic class number 136. O mga kuyang, ayan, andyan na ba kayo, Kuyang Rolly Masangkay, JM Puno, ha? Ayan, Senior Warden Jana Pama at Junior Warden Texon. Happy birthday, Kuyang Greg Lalo, kay kay Brad Jerry Gomez. Ay, Brad Jerry, ha? Binabati ka ng mga Brad sa Pi Mu Sigma Fraternity Sorority.
Kay Bernard Sabado, Linggo, Lunes. Ayan. Bernard Sabado lang. Oy Bernard, happy birthday pare ko. Labat ang emperador dyan. Romy Chua ng Binondo at of course, ang Vice President Lenny Robredo, ang mayora ng Naga. Binabati ni Muswar Sipolo Tom Rentoy at Noble Joe Ronces Valles. Happy birthday din kay Nanay Resalina de la Cruz ng 13 Martires City, Cavite, mula kay Mark Lester de la Cruz. Daming bayan. Report, sino una? Senado o... Ayan, si Raymond muna, Sister L. Eto muna lakay, ang partisipasyon daw ni Senate President Tito Soto sa dalawang nakalipas na impeachment. Gabay naman sa pagharap sa Vice President Sara Duterte impeachment case. Detalye balita mo, RH28 Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Mayor, itinuturing ni Senate President Vicente Tito Soto Duterte na malaking tulong sa kanya sa paghanda sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang karanasan at partisipasyon nito sa dalawang naunang impeachment proceedings. Ito ay ang nangyaring impeachment hearing kay dating Pangulong Joseph Estrada mula November 2000 hanggang January 16, 2001. Hindi ito natapos dahil sa nangyaring walkout ng prosecution dahil sa issue ng second envelope. At ang impeachment case ni dating Chief Justice Renato Corona Jr. mula December 2011 hanggang May 29, 2012 na nagtapos sa kanyang conviction kaya natanggal na punong maestrado ng kataas-tasang tuwan. Sabi ni Soto, pinag-aralan din niya ang nangyaring impeachment cases ni na US President Bill Clinton at Donald Trump. Paraan niya ito pang mapaganda ng anumang mga katanungan mula sa panig ng prosecution at defense. Tingin ni Soto, mahalaga na siya ay handa upang makita ng publiko na credible ang Senado sa paghawak ng impeachment case at magtiwala sila sa proseso. Narito si Senate President Tito Soto. I'm not, I have been participant of the ERAP impeachment and the Justice Corona impeachment, no? Pero I have been reviewing the impeachment of Bill Clinton and Donald Trump. Nire-review ko din yun, tinitingnan ko yung mga procedures na nangyari, kung ano yung mga ikangay pinagdaanan at paano ang mga naging balakid, ano ang mga naging na-facilitate. Tinitingnan ko lahat yun para ikangay ang taong bayan ay magtiwala sa Senado pagdating dito. Si Senate President Tito Soto. Ito si RH20, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Ayan na tama. Ayan si Bill Clinton napasubo nun pero nakalusot pa rin. Ayan, di ba Monica? Ayan. At Jennifer Flowers Simon. Jennifer Flowers. Donald Trump pero kay dating Chief Justice Renato Corona. Ang kaibahan nun kaya siya na-convict merong PDAP. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang Disbursement Acceleration Program. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Daming bayan. Yan ang kasaysayan ng DAP. Ayan. Ay, naka talaga. Oo, ayan. DAP na ngayon ay allocables. Report mula kay Manang Milky. Mula sa House naman, si Congressman Chua. Oy, teka muna. Happy birthday muna kay Hasmin. Ayan. Hasmin Bing Espinosa de la Cruz ng Asingan, Pangasinan. Happy birthday, Bing. Ayan. Aba, binabati ka ni Raymond Dadpaas. Pakanton ka daw. Kay Manang Milky. Ay, birthday girl din. Manang yes, Milky, si Manang Milky. Hindi pa nagpaparamdam ito, ha? Paparamdam yan for sure. Si Congressman Chua sinagot si Congressman Ungab sa pagdepensa kay Vice President Sara sa zero cash on hand sa kanyang salen sa loob ng 6 na taon. RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Lakay, walang special rule sa salen. Sagot ito ni House Committee on Public Affairs Chair Joel Chua kay Representative Isidro Ungab ng Davao City, taga-suporta ng pamilya Duterte. Reklamo kasi ni Ungab bakit daw nakasentro ang pagtalakay sa SALN ni VP Sara, dapat ay sa panahon na siya ay vice-presidente, kung saan ang pondong pag-uusapan lang ay umaabot sa 63.8 million pesos. Palumanag din Chua ang punto dito ay hindi kung alin sa dalawang halaga ang paniniwalaan dahil nananatili ang tanong, bakit zero ang dineclare ni VP Sara na cash on hand at
zero cash in bank sa SALN mula 2019 base sa records ng Ombudsman. Binigyang din ni Chua hindi ito laban ng malaki o maliit na halaga. Ito ay laban ng pantay na pagpapatupad ng batas dahil walang special rules sa SALN kahit sino ka pa. Sabi ni Chua, kung mga simpleng empleyado nga ng gobyerno, kahit maliit ang kita ay nagdedeklara ng tama sa kanilang SALN. Kapag nagkamali, napaparusahan agad, nasususpendi o natatanggal sa serbisyo at hindi dapat exempted dito ang vice-presidente. Sa impeachment proceedings kahapon, simula 2019 hanggang 2024, wala nang idineklarang cash deposit o cash on hand si VP Sara habang kapuna-puna ang pagyaman nito. Umaabot naman sa higit 6.7 billion pesos ang na-flag ng Anti-Money Laundering Council sa kinikwestyong yaman na mag-asawang Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Ang tanong dyan Manang Milky birthday girl ay, why? Why it is very hot? Summer na, El Nino na. Ayan. At siyempre mahabingan okay lang na mainit. Ayan. Kung yan ay init sa pagmamahal. Siyempre kung mainit sa pagmamahal, may natural na kaligayahan yan. Kailangan yung ating pagmamahal ay express love naturally gamit ang honeymoon tea. Oy, kuyang Mayor Joy Peñano, ha? Kasi kailangan mo may tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Inigising nito ang init ng iyong damdamin, making each night honeymoon. Ang Honeymoon Herbal Tea Architect, tanda mo yan, mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Alam ko na. Ito ireregalo ko sa June. Ayan. Honeymoon tea. Honeymoon tea. Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica, at iba pang butika. At sabi nga nila, ayan, after the first time, there will be second time. Para do it more one more time, subukan na ang Honeymoon Herbal Tea para express love naturally, di ba? Idol Senator Raffy Tulfo, ha? Ayan, butit binanggit mo yung 555. Ayan, iba na pala ang tawag sa endo ngayon, Bong Labog, ha? Ayan, 555 na pala ngayon. Dapat matutukan talaga yan. Standby Giselle, standby Edniel Parosa, Val Gonzales, Boy Laya Gonzales. Ha? Si Boy Laya? Mamaya daw mag-report kasi may hearing na naman. Di ba tapos yung mga ambiran naman? Hindi na naubusan ng kaso iting si Boy Laya Gonzales. Pambira. Matatapos din yan lakay. Aga-aga. Nakita ko si ate ni Rina Seco kanina Standby Giselle, oras Sister L. 9:47. Ang oras na yan. Para sa Sister L. 9:54 na. Bilis na oras. Grabe nang kawan naman yung UP student, ha? Oo, lakay, babae. Oo, Alyssa Alano, Sister L, ha? Ayan yung isang student leader sa UP mga ateng. Abay, kabilang po dun sa mga napatay, ha? Sa engkwentro ng militar at mga NPA doon po sa Negros. Grabe, ha? Alyssa Alano is the name. Daming bayan. Samantala, sandali lamang Giselle. Ayan, Giselle, ha? 10 pesos nga lang ba ang i-rollback sa Martes? Di ba pwedeng lakihan? Good morning sa ating mga nominees para sa Junior Grand Warden. Ayan, sa ANCOM ng mga Freemasons. I stand corrected. Ayan, sabi ni Noble Nelson Yao, ang chairman pala brethren ng ELECOM. Ay hindi na si Dr. Most Merciful Pacifico Boy Anyag. Si Most Merciful General Sunny Rason pala ang chairman ng ating ELECOM. Daming bayan.
Para sa ating mga nominees, ayan, para sa mga hindi pa alam kung sino iboboto, o yung mga brethren, ha, mga candidates natin, mga nominees natin, ha, ayan, Nelson Yao, Pats Arbas, Beda Epres, Hussein Shamsuddin, Warton Chan, Nabil Tan, ayan, Philip Uliban, Paul Dumlao, Almeric P., Marco Lagdameo, Darwin Reyes, ayan, Bob Moran, ayan, Ruel Rivera, Oliver Co, hindi nakasama. Daming bayan. Alamin nga natin anong report ni Giselle. Ayan, Eto, langis pa Lakay. ba o kadiwa? Kadiwa muna Hala, tayo, bakit? Lakay, Anyari dahil sa kadiwa? bintahan ng 20 pesos na bigas sa kadiwa ng Pangulo dyan sa New Las Piñas Public Market. Mag-iisang linggo ng sarado, Lakay. Hala. Alamin natin bakit sarado, wala bang supply ng bigas? RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, halos isang linggo nang walang ibinebentang 20 kada kilong bigas dito sa kadiwa ng Pangulo sa New Las Piñas City Public Market. Sabi sa Reader H ni United Vendors Association President Manny Pareha, nag-request na sila ng bagong supply sa Food Terminal Incorporated pero wala pa ring dumarating ngayon. Posible anyang nagkakaproblema sa logistic lalo't dumarami yung binubuksang mga kadiwa ng Pangulo nationwide. Nasa 200 hanggang 300 ang sako anya ng bigas yung nauubos nila sa isang linggo lamang, pero may pagkakataong nasa 100 sako lamang yung kanilang supply. Sabi pa ni Pareha, maaring sa susunod na linggo pa sila magbukas muli dahil baka doon pa lang din bagsakan sila ng butil ng FTI. May pinaplansya na rin anya silang guidelines sa mga patakaran sa bentahan kagaya ng pamamahagi ng coupon kung saan per appointment na yung pagbili ng benting butil. Layon anya nitong maiwasan yung mahabang pila, lalo pat mga senior citizen, persons with disability, mga solo parent at four-piece beneficiary yung sakop ng programa ng pamahalaan. Maximum na 5 kilo pa rin ang bigas ang pwedeng bilhin. Kada ID holder yan sa kadiwang bukas mula Martes hanggang Sabado 6 a.m. hanggang 12 p.m. Ito si Giselle Ricafort para sa Reader H na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ihabol natin ang report mula kay Edniel Parrosa. Si PNP Chief Nartates, pinare-review naman ang financial records ng Philippine National Police Regional Training Units kasunod ng aligasyong may umiiral na kickback scheme. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Ipinagbutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagrepaso sa mga financial records ng Regional Training Unit sa buong bansa. Kasunod ng mga aligasyong pinilit daw ng mga police trainee o pinilit itong mga trainee na sugutin ang gastos sa pabahay ang kanilang mga nakatataas o seniors sa pamamagitan ng isa umanong rental kickback scheme. Naganap ang insidente sa Regional Special Training Unit sa Cordillera. Bagay na ipinasuri na CIDG at Anti-Cybercrime Group. Batay sa paunang investigasyon, nangyari ang questionable kasunduan sa upa mula 2023 hanggang 2025. Kahit 3,000 pesos ang standard sa buwanang renta para sa mga trainee. Inireport pa rin na pinilit daw ang mga recruit na magbayad ng karagdagang 600 piso na top-up fee. Lumalabas na itong sobrang koleksyon ay gamit naman para bayaran naman ng renta ang kanilang mga field training officers. Samantala, sa ibang balita, Lakay, pinunahan ni Defense Secretary Gibo Teodoro itong pag-alay ngayon ng bulaklak sa ika-75 anibersaryo ng Battle of Tildong ay sinagawa sa lipigan ng mga bayani dito sa lungsod ng Taguig. Inaalala dito sa seremonya pagsabak ng 900 sundalong Pilipino laban sa puwersa ng China at North Korea sa kasagsagan ng Korean War noong 1951. Sinasabing bakbakan ng naiging defensive position ng mga Pinoy. Itinuturing itong pivotal o mahalagang yugto ng Korean War dahil naging daan ng panalo ng mga Pilipino upang makapag-regroup noon ng United Nations at nang mapigilan ng pagkubkub sa kabisera ng South Korea na Seoul. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi dapat tawaging Pinoy ang mga kumakalimot sa naturang karakter, partikular ang mga nagsasabi ngayon na dapat lang sumuko ang Pilipinas laban sa malalaki at mas malalakas na kalaban. Pakinggan natin ng kalihim. Ito, huwag na nila tawagin na Pilipino ang sarili nila. Pag ikumpara nila kay Captain Yap at kay Lieutenant Arteaga ang kanilang buhay. For me, I do not claim to be as brave and as valorous as them. But I certainly will not allow those who are destroying the dignity and the
sacrifice that were made to give the freedoms that we enjoy now to remain under this kind of a narrative that they want to promote. Ang tinig ni Secretary Gilbert Chodoro. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Edniel Parrosa at bukod sa student leader ng from UP Sister Ellen napatay. Yes. Doon sa labanan sa Negros, meron pala isang journalist din na napatay doon. Yes, Lakay. Anong pangalan niya? Si RJ Nicole Ledesma. Lalaki yan, Lakay. Lalaki. Ba't may Nicole? Usually, Lakay, di ba, uso yung second name. Pero sabagay, lalaki siya, Lakay. Lalaki siya. Kasi pag RJ Ledesma, Lakay, may kapangalan din siya eh. May kapangalan siya na kilala din na ano. Pero may Nicole po yung pangalan niya. Yan po ay bata sa report ng 7th Infantry Battalion ng Philippine Army. Daming bayan. The road is long. Magpapaalam na tayo? Lakay, nandiyan pa si Val. Mamaya na si Val. Mamaya na ba si Val? Sige, sa Val, Operation Tulong. Ayan. Standby Val Gonzales, Boy Gonzales. Baka ma-555 kami rito. Huwag naman. At yan na po, mabiyan ang kabo nating palatuntunang damdaming bayan. Nagalit si Lolo Malu eh. Ako po si Dayo Makalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras eksakto. Himala. Alas 10:01. Bye-bye. Ingat. So